Hallelujah. Medyo nag-aano na po kayo sa ating panahon. At sabi po ng ang pag-asa, nasa ano na po tayo? Habagat season. Ayan na, medyo maulan-ulan na po. Medyo nawawala na po yung init na ating nararanasan. Pero sana ang init natin sa pagsamba sa Panginoon ay patuloy na umiinit. Amen? Parang konti lang gusto Amen! Di ba, ang pagsamba natin sa Panginoon, sabi nga sa awitin kanina, we made to worship the Lord. Amen? Kaya isa sa mga kung bakit tayo nilikha ng Diyos, upang ipahayag natin ang kabutihan, pag-ibig at kadakilaan ng Diyos sa atin. Sabi nga sa kanyang kasulatan, maging ang kamatayan o anumang bagay, sakit o anuman yan, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Amen? Kaya kung may pagsubok ka, kung mayroon kang mga bagay na pinagdadaanan ngayon, sabi ni Lord, hindi makapaghihiwalay yan sa pag-ibig ng Diyos at hindi pwedeng hindi sasamba upang ipakita ang ating pananampalataya sa Panginoon. Okay po, sa ating po pagpapatuloy na series natin na ang Life of Worship o ang sambuhay na pagsamba, ating pong verse ay makikita po sa Roma 12:1. Ito po ay sinasabi, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Kaya po ang pagsamba dapat sa mga mananampalataya, lalong-lalo na po dito, yung di lang buhay by flesh, kundi buhay na binago ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung mga binago ng Panginoon at binabago pa ng Panginoon? Pakitaas ang kamay. Amen. Tayo po yung dapat nagpapahayag ng pagsamba sapagkat ito po yung nakalulugot at nagpapakita na tunay na Diyos nating sinasamba ay buhay at kumikilos sa atin at ito po ay nakikita sa bawat mananampalataya. At ang ating pong last message po, i-recall po natin, ito po yung kung saan ay worship God for who He is. Sambahin ng Panginoon kung sino siya. Iyon yung ating last message kung saan, kung ano ang Panginoon, ang unang-una, ang Diyos ay makatarungan. Alam niyo po, ang pagiging makatarungan ng Panginoon, sabi nga sa Salmo 89:14, katwiran at katarungan ng pundasyon ng iyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos ng ating sinasampalatayanan ay hindi lamang makatarungin, kundi laging kadikit yung pagiging righteous. Kasi yung doon po naka-angkla yung pagiging makatarungan ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagiging makatarungan niya ay hindi po siya nagkakamali. Walang kamalian at katapatan na imararanasan natin. Di tulad ng sa mga iba pong hukom, di ba, sa mga pag sila nag-judge, ay minsan nalalagyan o minsan hindi tama ang paghatol. Pero po sa Panginoon, pag sinabi makatarungan, lagi po nakadikit yung righteousness, yung pagiging matuwid o katwiran, sapagkat ang katwirang ito ang magdadala upang makapaghusga o makapagbigay ng katarungan ng Diyos ng tama at may katapatan. Okay po? At ang Diyos ay makatarungan sa lahat ng tao. Kung saan, hindi lamang sa mga sumasampalataya, nabibigyan niya ng katarungan pag siya'y namatay, nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Maging yung mga hindi sumasampalataya ay may katarungan na ibibigay ng Diyos. Ang hindi lang maganda, ito po'y kaparusahan. Ito po yung paghihirap na buhay na walang hanggan na maghihirap siya. Kabaligtaran ng mga sumasampalataya sa Kanya nagtitiwala, makakasama ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Okay po? At isa po rin sa mga katangian ng Panginoon, kung sino siya, hindi nagbabago ang Diyos. Naniniwala po ba kayo ang ating Panginoon ay ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman? Amen. Ibig sabihin, siya yung Diyos pa rin. No sinasamba noon, siya pa rin ang Diyos na lumikha sa Garden of Eden. Siya pa rin ang Diyos na humawi dun sa dagat kay Moses. Siya rin ang Diyos na nagpagaling ng ketong at bumubuhay ng patay. At siya pa rin ang Diyos na nagpapakawala sa anumang sumpa ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya kung titignan po natin yung pagiging sino siya, lalo po natin siyang sinasamba.
Kumbaga sa pagsamba, hindi yung di 50-50. Kaya pag sinabing 50-50, alanganin eh. Di ba? Kaya pag silagay sa ambulansya isang tao, 50-50, sabihin, pwedeng mamatay, pwedeng mabuhay. Kaya ang ating pagsamba, lalo't kilala mo ang Panginoon, dapat hindi 50-50. Dapat sigurado. Kumbaga sa hindi yung patay kung patay, hindi yung patay na patay, kundi yung kahit sa kamatayan, sasambahin ko ang Panginoon. May sabi nga na, todo na to. Ayan. Kasi nga, kung alam mo, ang Diyos na hindi nagbabago, sabi nga sa Malakias 3:6, sinabi ng Panginoon na mahukbo, ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi na Jacob ay hindi lubusang nalipol. Ibig sabihin, yung pagiging hindi nagbabago ang Diyos, kasama na rito ang kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Panginoon, kaya sabi, hindi ko kayo nilipol lahat, mga lahi ni Jacob, ibig sabihin, kasi nangako ang Panginoon sa kanyang mamamayan na hindi niya papatayin, hindi niya papatayin lahat. Ibig sabihin, kahit nagre-rebelde, tumatalikod ang mga mamamayan niya, lalo mga lahi ni Jacob, sabi niya, hindi ako pa rin ang Diyos na hindi nagbabago, magtitira pa rin ako. Kasi yan ay sinabi ko, pangako ko yan. Kaya ibig sabihin, yung pagiging Diyos na kahit ikaw ay nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyo. Na kahit ikay tumatalikod sa Panginoon, kahit ikaw ay ayaw mo nang pansinin si Lord, nagre-rebelde ka, at binabaliwala, mananatiling Diyos pa rin siya na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Yun po, ang pinakamaganda sa mga katangian din ng Diyos na talagang dapat natin sambahin. Sapagat hindi nagbabago ang Diyos sa mga taong kumakalaban sa Kanya. Sabi ko nga po sa inyo no last week, yung mga bumabaliwala sa Kanya, tinitake for granted, ay, hindi naman totoo may Diyos, hindi naman totoo may impyerno. Hindi pa rin nagbabago rin ang Diyos na kayo parurusahan. Kaya minsan, nasabi ko nga po yan, kung talagang kayo kumakalaban sa Panginoon, itodo nyo na rin ang paggawa ng masama. Para itodo nyo na rin ang pagpunta sa impyerno. Pero pag tayo sumasamba nga sa Panginoon, itodo mo na. Kasi bakit? Kasi alam din ng Panginoon na hindi siya nagbabago na lahat ang sumusunod sa Kanya, lahat ang nagtitiwala sa Kanya, ay isasama niya kung saan mararanasan ng walang hanggang kapahingahan. Yun ang katotohanan na hindi nagbabago ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago para ipaghiganti tayo sa mga kaaway. Kaya pag may mga umaalipos sa iyo bilang mananampalataya, may umaapis sa iyo, ang Diyos hindi nagbabago pa rin. Ano man ang sitwasyon mo, ang Diyos pa rin ang kakampi mo. Minsan kasi, di ba, pag wala tayong kakampi, huwag natin gamitin ng social media para kumuha tayo ng simpatya upang ipaglaban tayo. Kung alam mo hindi nagbabago ang Panginoon, hindi nagbabago na ikaw ay kanyang ipaglalaban, ibibigay mo sa Kanya lahat. Lord, bahala na kayo. Ipagpasa Diyos mo na lang. At bilang mananampalataya, dapat ganun po ang pagtugon. Huwag po tayong gaganti. Sabi ng Panginoon, ako ang maghihiganti para sa inyo. Kasi bakit? Kasi nagkakasala po tayo. Pag tayo naging emotional na, nagalit na, nawawala na ang pagiging Kristiyano. Tama po ba? Sino po dito pag nagalit na wala na. Wala na yung pagiging Kristiyano mo. Nahuhubad na. Kaya ayaw po ng Panginoon. Kasi alam po ng Panginoon yun. Kaya pag alam mo na may aapi sa'yo, may nag-aalipusta, Lord, kayo na po bahala kasi hindi naman kayo nagbabago. Di ba? Sabi nyo, ipaghihiganti nyo ko, ipagtatanggol nyo ko, ililigtas nyo ko sa lahat ng umaapi sa akin. Amen? Kasi yun po ang katotohanan. Kaya lalo po tayong sumasamba at binibigyan natin ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Diba? Kaya sinabi ko po last week na magkakaroon po tayo ng part 2. Kasi marami pong katangian ng Diyos. Kung sino siya, kung saan talagang maaamis ka, Lord, talagang dapat kang sambahin. Na dapat kang bigyan ng kapurihan. Na dapat nasundin ka sa lahat ng oras at mga pagkakataon. Kaya po, ito po yung part 2. Sambahin ng Diyos kung sino siya part 2. Ang ating pong verse pa rin ay makikita sa 1:17:3. At ito po ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na si Kristo ang isinugo mo. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng intimate relationship with the Lord. Makilala. Tulad po sinabi ko po last week. Hindi po ito yung pagkakaalam natin na, ay kilala kita ha, sa pangalan. Hindi po ganon.
Pag sinabi po sa Bible, ang sinabi ng makilala ang Diyos, ibig sabihin, meron kang pagkaunawa o talagang intimate relationship with the Lord. Para mag-asawa. Di po ba? Pag mag-asawa, kayo lang meron kayong pagkakaunawa, may mga sekreto kayo na kayo lang nakakaalam. Ganon, kumbaga sa may pag-ibig kayo na intimacy na hindi lamang sa pangalan, kundi, kilala ko yan, taligod pala yan, kilala ko na kung sino yan. Salita pa lang niya, alam ko na kung sino yan. Parang ganon. Yung makilala ang Panginoon, ito ay tunay na buhay na walang hanggan. Bakit kaya? Kasi sa kabilang buhay po kasi, ang buhay na walang hanggan, kasama mo ang Panginoon eh. Kaya ang buhay na walang hanggan, ang makilala siya, magkaroon ka ng intimate relationship. Kasi sa kabilang buhay, nasabing buhay na walang hanggan, kasama natin ang Panginoon habang buhay. Sino pong gusto makasama ang Panginoon habang buhay? Amen tayo. Yun, kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung buhay na, kaya nire-ready po tayo dito eh. Kaya pag tayo sumasamba, di ba nagwo-worship tayo? Nire-ready ka ng Panginoon. Kaya pag tayo na dito, sabik na sabik kang, Sunday, gusto kong sumamba, gusto kong magkaroon ng fellowship. Bakit? Nire-ready ka. Kasi pagdating doon, nakikita mo ng Panginoon every day. Every day mo makikita ang Panginoon. Kaya dito pa lang, I tell you, kung hindi kayo excited na makaugnayan ng Panginoon every Sunday o kung may mga gawain tayo ng church, tanungin natin ang ating sarili. Talaga bang ako ba ay gusto kong pumunta ng langit? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ng mga tao kung sino ang tunay na Diyos. Ano yung kanyang pagiging Diyos? Yung kanyang quality, dapat alam mo. Kasi doon mo mapapatunayan na ang Diyos talaga'y buhay. At sabi dito, pati si Jesucristo na isinugo. Bakit? Kasi marami pong kasinungaling hindi, tao lang si Jesus. Hindi talaga yan, propeta lang yan. Kasi ba't siya naging tao, di ba? Pero sinabi dito, upang malaman nila si Jesucristo na isinugo ng Diyos Ama. At sa pamamagitan niya, lamang maliligtas ang tao. I am the way, the truth, and the life, sabi ng Panginoon. Walang ibang daan. Miski ako, hindi ako magiging daan. O sino man church, kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya malaman mo na isinugo ng Diyos Ama si Jesucristo na siyang Diyos at anak ng ating Panginoon. Amen? At sa ating pong pagpapatuloy, kaya nga sabi ko po dito, ang pagsamba po, ito po yung tamang pagtugon kung sino ang Panginoon. Paano ba tayo tumutugon? Kilala ko ang Panginoon. Paano tayo tumutugon? Kung paano ang kanyang mga ginawa. Paano tayo tumutugon sa kanyang ginawa? Sa kanyang ginagawa at gagawin pa lang for the future. Yan po ang tamang pagsamba. Na naniniwala ka noon sa kanyang ginawa at naniniwala ka sa ginagawa niya ngayon at naniniwala ka rin sa gagawin niya for the future. Kasi minsan tayo naniniwala lang pag ngayon kasi ito lang. Naniniwala ka, ito gagawin ng Panginoon. For the future, hindi. Kasi kung alam mo, naniniwala ka for the future, sino po dito nakaranas ng buhay na walang hanggan? Pero naniniwala kayo na may buhay na walang hanggan kayo. Amen. Di ba? Bakit? Kasi nga, ito yung response natin sa pagsamba natin sa Panginoon. Lord, sasambahin kita na kahit hindi ko pa mararanasan ang buhay na walang hanggan, pero mananampalataya ako sa iyo. Kaya kahit tayo may sakit kahit tayo kinukulong sa pera, Lord, kahit na nararanasan ko ngayon, by faith, susunod ako sa iyo dahil kilala kita. Amen? Ganun Kaya by faith sa pananampalataya, hindi sa nakikita natin. Sabi nga, by faith, not by sight. Kasi yun ang katotohanan. Ang pananampalataya o mananampalataya, kahit walang nakikita sa paligid niya na pag-asa, pero ang pag-asa niya, buhay dahil sa ating Panginoon Kristo, sapat na yun pananampalataya mo. Amen? Kaya nakapag-worship tayo nakakasamba tayo sa Panginoon dahil kilala mo siya kung sino siya. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagkakilala natin sa Panginoon, unang-una, pangatlo na to Una, may na tayo. Una, pangalawa, pangatlo na to. Pag-aari ng Diyos ang lahat. Sino naniniwala na lahat ang nakikita mo, maging ang sarili mo pag-aari ng Diyos?
Kung alam mo yun, magpapasalamat ka sa Panginoon. Amen? Halimbawa na lang, kapag may isang tao na ibinibigay ang lahat ng pangangailangan mo, di ba, halos sambahin mo na nga eh. Ayuda nga lang eh. Di ba? Bibigay si ng ayuda, si Mayora. Punta ka agad dito, no? Talagang, Mayora, halos sambahin mo eh. Yun palang na ibibigay. Halos, si Mayor, talagang magaling yan. Ganun palang na ibibigay, hindi lahat-lahat ng pangangailangan mo na ibibigay. Paano pa kaya ang Diyos na may-ari ng lahat? Hindi mo sasambahin. Hindi mo bibigyan ng papurit pagsamba, hindi ka susunod. Kasi kung alam mo ang Diyos na may-ari ng lahat, magpapasalamat ka sa Kanya. Lord, thank you. Ano po sinasabi sa Salmo 50, 10-12? Sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat, ang mga baka sa libu-libo mga burol, kilala ko rin ang mga lahat ng ibon sa mga bundok. Wow, grabe, no? Hindi lang, kundi kilala pa ng Panginoon ang lahat ng ibon at lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako nahihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat at nasa loob nito ay akin. Ibig sabihin, lahat, Kanya. Lahat ng pag-aari mo, Kanya. Lahat nakikita mo, Kanya. Kaya kung alam mo yung Diyos na sinasampalatayaan mo ay lahat ay pag-aari, ay Lord, sasambahin kita na alam mo na kayang ibigay sa'yo anuman ng pangangailangan mo, Lord. Talagang dapat kang sambahin. Ang problema lang kasi bakit mas sinasamba natin yung nilikha ng Diyos kaysa manlilikha. Mas nating hinahabol natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos kaysa sa lumikha. Diyan nagkakaproblema. Kasi nga, pag inuna mo na unahin ang nilikha ng Diyos kaysa sa manlilikha, magkakaproblema ka. Bakit? Magkakaroon ka ng Diyos-Diyosan. Ano po sinasabi sa Mateo 6:24? Sabi dito, walang tao makapaglilingkod sa dalawang amo sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Ito ang nagiging problema. Even the Christian, yung nilikha ng Diyos, ginagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya pag alam mo ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat, sino ang dapat mong sambahin? Ang Diyos, tama? Ang ito ang nagiging problema. Kapag hindi mo alam yung sinasabi ng Panginoon, akin lahat yan. Pag hindi mo alam yun, aangkinin mo ang lahat eh. Ako naman ang magaling, ako naman nagtrabaho eh. Ako naman ang nagsikap nito. Akin naman itong pera. O, di ba? Ano nangyayari? Nagiging Diyos-Diyosan mo na. Lahat ng pinapahalagahan mo, Diyos-Diyosan mo na. Lahat ng security mo, maging tao yan, maging bagay yan, katulad ng security, pag nawala ang pera ko, paano na buhay ko? Paano nga ako nawala? Hindi wala na. Ganon din ang mga magulang, di ba? Pang mga anak, mag-aral kang mabuti. Ikaw ang aahon sa aming kahirapan. Eto nangyari. Hindi nakapagtapos. Kaya namatay, sadly. Patay din. Ano sinasabi ng Panginoon? Kung akin ang lahat ng bagay, dalin mo sa akin lahat ng seguridad mo. Yung security mo sa akin mo dapat inilalagay, hindi sa mga nilikha ko. Amen? Kasi nung panahon po, nung sa Bible, kaya po naging, yung sinabi po dito, kung saan makapaglilingkod ang Diyos at kayaman. Kasi mostly po doon, ang security nila, lalo pag sila ay sinasakop ng ibang nasyon, kapag marami kang kayamanan, secure ka. Kapag meron ka mga ari-arian sa buhay, secure ka. Ang problema, nawawala yan. Ang problema, pwedeng kunin yan, mawala. At madalas yan na nagiging Diyos-Diyosan na ng tao. Maging ang hanap buhay, magiging
Karir mo, anumang bagay na pinahahalagahan mo, yung security mo, pag nawala ito, hindi na ako mabubuhay. Totoo yan, pag nawala ang Diyos, hindi ka na mabubuhay. Kaya kung alam mo ang Diyos ang pinagagalingan ng lahat at ito ay Kanyang nilikhan lahat, hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos. Dapat maglingkod ka sa may-ari ng lahat. Pinaglilingkuran mo Kung alam mo na ang Diyos ang pinagagalingan ng lahat at siya ang may-ari, maging ang buhay mo, hindi mo pwede hindi siya sambahin. Halimbawa ko na nga lang, sabi ko sa inyo, yung mga nagbibigay ng mga sa atin, di ba? Halos sambahin na natin, lagay tayo ng litrato para lang maipakita yung ating pagbibigay ng utang na loob sa Kanya. Pero nalilimutan natin yung talagang may-ari ng lahat ng nakikita mo, napapabayaan na natin. Minsan, yung mga sabi ko nga po sa inyo, nagiging Diyos-Diyosa na natin yung kayamanan na yan. Yung mga nilikha ng Diyos, nagiging yan na ang security mo. Bakit? Pag alam mo ang Diyos na may-ari ng lahat, hindi ka mag-aalala. Ano? Kasi kung alam mo ang Diyos na sinasamba mo, sinasampalataya mo, ang may-ari ng lahat na kanyang ibigay ang lahat, hindi ka mag-aalala. Alam niyo, ano po sinasabi sa Mateo 6:25? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano inyong kakainin o iinumin o tungkol sa inyong katawan. Kung ano ang inyong susuotin, hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Yan tayo madalas. Ano kaya kakainin natin? Bukas. Ano yung kasusunod? May kakainin ba tayo? Ano kaya susuotin natin? Alam niyo po ba sa ibang verse, ang nag-aalala ng ganito, ito yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Kung alam mo ang Diyos na may-ari ng lahat, yung sinasamba mo, yung pinagkakatiwalaan mo, yung nalalapitan mo at nagbibigay sa inyo, hindi ka mag-aalala. Hindi ka mag-aalala. Bakit kaya? Kasi mahalaga ka sa Panginoon. Sino naniniwala mahalaga ka sa Panginoon? Amen. Kasi kung mahalaga ka sa Panginoon at siya ang may-ari ng lahat, siya ang may likha ng lahat, mahalaga ka, I care for you, hindi ka dapat nag-aalala. Ano po sabi sa Mateo 6:26-27, sabi po yung karugtong, tingnan niyo mga ibon sa himpapawid, hindi lang sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamalig. No, walang ginagawa sila para kumain, hindi katulad ng tao, di ba? Kailangan magtrabaho sila. Hindi. Pinakapakain pa rin sila ng Panginoon. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Ang liwanag, mas mahalaga tayo sa anuman nilikha ng Diyos. Kaya ba ninyong dagdagan ng kahit isang oras man lang ang buhay niyo sa pag-aalala ninyo? Ibig sabihin sa 1 Peter, sabi nga din doon, yung pag-alala po hindi makadadagdag kahit isang taon o isang araw ng iyong buhay. Yung nakaranas dito yung sa sobrang pag-aalala, kahit anong sarap ng pagkain, hindi ka makakain. Kawalan ka ng kapayapaan. Nakawalan ka ng tunay na sa iyong buhay. Kaya gusto ko na maupo na lang. Ay, wala kang nagagawa. Kasi punong-puno ka ang lalahanin na. Pag nag-alala ka na, ano nangyari? Susunod doon, madedepress ka na. Depression. Ayaw ng Panginoon yung pag alam mo siyang pinagagalingan ng lahat at mahalaga ka sa Panginoon, hindi ka dapat nag-aalala. Huwag natin hanapin ang mga bagay ng mundo, kundi ang alin? Ang pinagpaalala lagi kasi natin yung mga bagay dito sa mundong ito Kaya ang nangyayari, wala tayong contentment. Sino nakakaranas po ng ganon? Na dahil sa walang pagkakakontento, lagi tayong nag-aalala. Ay, may bagong ganitong labas. O nga, sana makakuha ko niyan kasi luma na itong cellphone ko Kasi nakakuha ng bago, may bago na. Ay, o nga, Ang dami nating inaalala, kahit hindi dapat ipag-aalala. Alam niyo pong pag-aalala, hindi po dapat katangian ng mga mananampalataya yan. Kung alam mo, ang Diyos na nagbibigay, lalapit ka, Lord, ano po kailangan ko? Ito po. Ano ang dapat nating hanapin? Hindi yung mga bagay na mga sanlibutan o mga bagay na nilikha ng Diyos. Ano ang dapat nating hanapin? Kundi ang kaharian ng Diyos. Ano po sabi sa Mateo 6:33? Subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ng kanyang kalooban.
at lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. First seek the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Ang dapat natin pinagpapaalala, nahanap ko ba ang kaharian ng Diyos? Ako ba ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos? Kasi pag ikay sumunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo, sagot ni Lord. Amen? Kaso nga, hindi nga natin nahanap si Lord. Ang hinahanap natin yung mga bagay pagkatapos nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Ayun po ang nakakalungkot. Mostly in the Christian, oh Lord, alam ko, pero pilit pa rin natin hinahanap yung mga bagay, pero si Lord hindi natin mahanap. Yung kalooban niya, hindi natin sinusunod. Lord, bakit kaya ganito buhay ko? Kasi nga, unahin mo nating hanapin ang kalooban ng Diyos at kaharian niya. Sabi ko sa inyo, mawawala alalahanin niyo. Kasi bakit? Susunod ka sa kalooban ng Diyos. And all things will be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo ibibigay. Ang maganda sa Panginoon, pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng natatanggap mong pagpapala, itatama niya. Hindi niyo napapansin? Kapag hanap tayo ng hanap sa mga bagay na makasanlibutan, hindi ang Diyos, kahit anong trabaho mo, pagod na pagod ka pero kulang. Ano ba yan? Panay na overtime ko. Panay na nga, hindi na 8 oras ang pasok ko. 16 na nga eh. 16 hours na ako. Bakit kulang pa rin? Bakit kaya hanggang ngayon, baon pa rin ako? Bakit ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng pagbabago buhay ko? Bakit ngayon, magulo pa rin ang buhay ko? Bakit kaya? Kasi nga, hindi mo nakikita yung tama na ibibigay sa iyo, yung katotohanan. Kaya, first seek the kingdom of God and His righteousness, yung kanyang katwiran, yung kanyang pagiging righteous, upang yung righteous na ito magbigay sa iyo ng karunungan. Because sabi ng Panginoon sa Proverbs, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang unang karunungan. Ibig sabihin, pag ikay pinagpala ng Panginoon, magagamit mo yan for the glory of His name. Hindi ka magiging makasarili. Makokontento ka sa anumang binibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kasi una mong hinanap ang kanyang kalooban at ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay sapat, liglig at umaapaw para ibigay sa atin lahat. Kaya ang dapat natin pinag-aalala o dapat natin hinahanap, nahanap ko na ba talaga ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban? Kasi alam niyo po ba, sabi nga sa Philippians 4:19, di ba sabi doon, ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya in His richest glory, through Christ, our Lord. Ibibigay ng Panginoon yan. Lahat ng pangangailangan natin, ang tanong, sa Kanya ba tayo lumalapit? O baka naman pag tayo nagigipit, kay Bombay lumalapit. Di ba? Kaya pag tayo nangangailangan, kapit sa patalim, kahit gumawa tayo ng masama, kahit mamamatay na ako sa gutom, may gagawa. Hindi. Doon kung alam mo, mahalaga ka sa Panginoon, sa Diyos ka lalapit. Kailan lang po sa NBB po, may patotoo po, na kung saan talagang kumilos ang Panginoon. Talagang sabi niya, pastor sabi niya, diyan ko napatunayan na ang Diyos ay tunay na mabuti at nasa Kanyang lahat. Kaya niyang gawin ang lahat. Kung alam mo ang Diyos, ang may-ari ng lahat, at siya ang may likha nito, lahat ay nanggaling sa Kanya, lalo mo siyang sasambahin. Tama? Dapat ganun tayo. Kung mayroon kang pangangailangan, lapit kay Lord. Siya yung dapat natin nilalapitan. Siya yung dapat natin pinagkakatiwalaan. Huwag tayong mag-alala. Pastor, hindi mo naranasan ko. Bakit? Sabi nga sa 2 Corinthians, di ba? Walang pagsubok ang di nakaranas ng pagsubok niyan. Lahat kayo nakaranas niyan. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang ikaw. Lahat marami nakaranas pero napagtagumpayan. Dahil saan? Sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kasi kilala mo eh. Kaya nga naalala ko tuloy kung paano sumamba ang mga Kristiyano before, the early Christian. Kung babasahin niyo Bible. Saka nakakita, papatayin, nakangiti pa. Nag-worship pa kay Lord. Pinapakain. Ano mo yun sa Gladiator? Siya nakapanood siya ng Gladiator minsan sa pelikula. Totoo po yun. Yung mga ginagamit po dong pain sa mga puro Kristiyano. Nakita nyo, nakataas ang kamay, kakainin ng leon. Sumisigaw pa, Lord, praise you. Bakit? Kasi kilala nila ang Diyos.
At sa pagsamba nilang yun, alam nila. Kung mamatay man sila doon, alam nila kung saan sila pupunta. Bakit? Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Yun ang maganda kay Lord, ano? Hindi siya yung Diyos lang na, sige, sumunod ka sa akin, sambahin mo ko. Hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Sabi sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, walang sino man makapagbibigay lugod sa Diyos. Sapagat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala may Diyos at binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong umahanap sa Kanya. Ibig sabihin ng ating pagsamba, ito po'y bugso ng ating pananampalataya. At hindi po malulugod si Lord pag wala kang pananampalataya. Bakit po? Kasi maraming ways si Lord o pamamaraan na ang pananampalataya lang makakaintindi. Ang pananampalataya mo lang makakaunawa. Ang Espiritu mo ang makakaunawa. Kaya madalas yan, maraming nagsasabi sa Bible, lalo sa Nicodemus, sa muling pagsilang uli, sabi ni Nicodemus, di ba? Ano Lord, ilalagay ulit ako sa tiyan para ipanganak ulit? Sabi niya, hindi mo na uuunawaan. Ang Espiritu, ang laman na ilaman. Kaya ibig sabihin dito, kapag pinag-usapan po ang pananampalataya, hindi po ito physical na nakikita mo o physical na bagay na dapat mong maranasan, kundi spiritual. Yung pananampalataya na kung saan, kung lumalapit ka sa Panginoon at naniniwala kang Diyos, meron kang gantimpala na matatamo sa Kanya. Amen? Sino naniniwala may gantimpala ka sa Panginoon? Amen? Ang maganda sa gantimpala ng Panginoon, lalo yung nagsisik, kaya nga sabi ko sa Mateo 6:33, di ba? First seek the kingdom of God. Ang sino mang umahanap sa Kanya ay merong gantimpala. Kaya pag ikaw ay nangangailangan, hanapin mo ang Diyos kasi masusumpungan mo ang kapahingan, masusumpungan mo ang kapayapaan. Ang nakakalungkot, huwag sana dumating sa point, pag tayo tumatawag sa Panginoon, hindi tayo pinakikinggan at sabihin, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong buong katapatan. May buong katapatan. Ibig sabihin, sabi sa Colossus 3:23-24, ano man ang gawin ninyo, gawin nyo ito na may buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Ibig sabihin po dito, marami tayong paglilingkod, lalo na rin po sa hanap buhay, di ba? Unfair naman, ako yung masipag, ako yung hindi naglalakwatsa, pero hindi nare-recognize ang aking trabaho. Kung sino yung mga sip-sips, yung pa yung may mga nabibigyan ng mataas na posisyon. Sino nakaka-relate? Ganyan, di ba? Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, kung wala kang gantimpala dito sa Diyos dahil sumusunod ka sa akin, ako magbibigay ng gantimpala sa iyo. Parang sinabi ng Panginoon, wag mong tignan ng tao. Pag naghahanap buhay ka, nagtatrabaho ka, ano man ito, nag-aaral ka, ang Diyos ang tignan mo. Kung tinitignan ng teacher mo yung ginagawa mo, mga mag-aaral, masipag ka pero hindi nire-recognize, si Lord ang magbibigay gantimpala sa iyo. Kasi si Lord ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat. Ang maganda dito, mabuti. Ano ba yung gantimpala ngayon? Sabi nga, yung gantimpala ngayon, hindi nasisira, hindi nananakaw. Ito yung buhay na walang hanggan. Lalo mga tatay, di ba? Tagal-tagal ko na sa trabaho ito, pero walang pag-asenso. Ginagawa ko naman na may katapatan. Huwag kayo po mag-alala. May gantimpala kayo sa Panginoon. Sapagkat sinabi nga rin sa 24, sapagkat nalalaman ninyong may tatanggapin kayong pamana bilang gantimpala mula sa Panginoon. Ang Kristong Panginoon ang inyong pinaglilingkuran. Kung alam mo naglilingkod ka sa Panginoon, alam mo sumusunod ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi kanya gagantimpalaan. Sabi dito, pamana. Kaya nga sa Galatians, sino man sumasampalataya, lahat ng pamana kay Abraham, pamana rin sa ating lahat. Because of spiritual sa ating pananampalataya. Kahit hindi natin kadugo, physically, biologically, ang mga Hudyo, pero sa pananampalataya, we are co-heirs, tagapagmana tayo ng lahat ng mamanahin ni Abraham. Grabe. Ang tatay mo may-ari ng lahat. Amen? Ikaw nga, maging tatay mo lang, konsehal, yabang mo na . Ay, yung tatay ko, konsehal. Ano ka? Maraming may influensya yan. At marami kaming lupain ng tatay ko. Lalo ko ang tatay mo, ang may likha ng lahat, ang may design ng lahat, ang may-ari ng lahat,
hindi ka ba matutuwa? Amen? Parang hindi kayo natutuwa. Dapat matuwa tayo pag alam mo na ang tatay mo ay ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi ka ba sasamba sa Kanya? Hindi ka ba magpapasalamat sa Kanya? Hindi ka ba mapupuno ng kagalakan? Na kahit sa panahon ng pagsubok, alam ko, kilala ko ang tatay ko. Siya yung tatay ko na may-ari ng lahat. Siya yung tatay ko na hindi nagbabago. Siya yung tatay ko magpakailanman at hindi na muli pang mamamatay. Yun ang dapat natin naintindihan. At ang mahalaga, naggagantimpala siya. Yung gantimpala isa rito, yung corona nga ng buhay na walang hanggan. Grabe. Pag hari ang tatay mo, magiging prinsesa at prinsipe ka. Ito anak ito na yung iyong corona. Corona ng buhay na walang hanggan. Praise God. Alam niyo po yung paghihirap natin dito? Wala man lang katiting sa gantimpala na ibibigay ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala na higit pa sa iniisip mo. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa mga matapat sa Kanya, kasi ganyan ang Panginoon eh. Di ba sabi ko nga kanina, kung buong katapatan ginagawa mo sa paghahanap buhay mo, sa pag-aaral mo, o sa mga bagay na paglilingkod na ginagawa mo, hindi na-appreciate. Si Lord hindi ma-appreciate yan. At ang gantimpalang ito ay hindi pa man lang pumasok sa isipan mo. Tanungin ko po kayo, mag-isip na kayo, yung pinakamaganda at gusto nyo na magkaroon kayo, isipin nyo na. Nagtatanong ako, Tatay Nelson, ano yung pinakamagandang gusto mong makuha? Yung pinakamaganda na. Example lang, sasakyan ba to? Bahay ba to? Mansion ba to? Ano? Ferrari sasakyan. Example lang po, magbigay lang po kayo. Ano po yung pinakamagandang gusto nyo makuha? Example lang, magbigay lang po kayo. Bahay. Tatay Rose, tanongin ko po kayo, mag-isip na kayo yung pinakamagandang gusto niyo makuha. Bahay bakasyunan. O sino pa po dito? O di ba, yung pinakamaganda, isipin niyo na. Pero ang sabi ni Lord, ang sabi din sa 1 Corinthians 2.9 o unang Korinto 2.9, ganito nga ang sinasabi ng kasulatan, wala pang mga mata nakakita, wala rin mga tenga nakarinig, at wala pang taong nakaisip sa mga bagay na hinanda ng Diyos, mga gantimpalang binigay ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, yung naisip mo, wala pa yan. Yung mga nakita mo na gusto mo, wala pa rin yan. Yung mga narinig mo na gusto mo, wala pa rin yan. Hindi pa pumasok sa isip ng tao yung pinakamagandang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen, di ba? Hindi ka ba sasamba nun? Lord, gusto ko ng ganito. Ay, wala yan. Basura pa yan sa iniisip mo. Ganon si Lord. Nagbigay ng gantimpala. O sinabi nga, bahay bakasyunan. Baka hindi lang bahay bakasyunan ang gagawin sa'yo. Ibibigay sa'yo ni Lord. Higit pa. Hindi pa nga pumasok sa isip mo eh. Hindi man lang nakita ng mata mo at hindi man lang narinig. Ganyan magbigay ng gantimpala ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Minsan sumusunod tayo sa mga politiko. Ano nakukuha lang natin? Jacket. Bigyan ng jacket yan. Sunod ka na sunod. Jacket lang pala makukuha mo. Di ba? Sunod ka doon sa mga tao na yan. Anong bibigay mo? 5 kilong bigas. Ang dami pang pipiliin, ang dami pang bato. Di ba? Pero kay Lord, sabi niya, sambahin niyo ako, sumunod kayo sa kalooban ko, ang gantimpala na ibibigay ko sa inyo, hindi man lang pumasok sa isip mo, hindi man lang nakita ng iyong mga mata at di man lang narinig ng iyong mga tenga. Ibig sabihin, yung pinakamaganda sa'yo, walang sinabi yan. Ganon magbigay ng gantimpala si Lord. Sino pong gusto makaranas o makakuha ng gantimpala ni Lord? Amen. Kaya nga dito makikita natin kung ang ating sinasamban Diyos, ito yung Diyos na nagbibigay gantimpala. Hindi mo ba siya sasambahin? Hindi mo ba siya susundin? Pero pastor, sabi lang hindi ko nga nasa isip eh. Kaya lalo ka mai-excite eh. Bakit? Kapag isang bagay nakita mo na, alam mo na eh. Pero yung isang bagay na ibibigay sa'yo ni Lord, hindi po nakikita, may excite ka eh.
Di ba? Pag nagbubukas ka nga ng regalo, excited ka. Bakit? Hindi mo kasi alam ang laman nun eh. Di ba? Pag bukas ka ng regalo, ano kaya laman nito? Ano kaya laman nito? Ano kaya? Ganon tayo ka-excited eh. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, hindi pa pumasok sa isip mo, excited ka. Hindi mo lang narinig mo, excited ka. Bakit? Ano kaya ibibigay ni Lord na gantimpalang hinanda niya sa akin? Sinabi na rito, mayroon tayong bahay. Mayroon tayo ditong buhay na walang hanggan. Makakasama natin dito. At sinabi nga ng Panginoon, makakakain tayo doon. Sino mga high blood dito? Pagdating doon, ano mang kainin mo, hindi ka ma-high blood. Kasi wala nang sakit eh. May diabetic ka, bawal ako diyan, pastor. Kasi hindi, wala nang diabetic doon. Kasi lahat ng kakainin mo, pinabanal na ng Diyos. Gaano man karaming kainin mo, kasi mayroon doon pagkain doon, kasi mayroon doon sinabi sa Book of Revelation, may puno ron, 12 months, kada buwan, iba't iba ang bunga. Grabe, yung doon pala, ma-amaze ka na eh. Hindi mo alam kung ano pa yung mga bunga yung kada buwan. Di ba dito sa atin, season ngayon ng mangga kasi tag-araw, di ba? Melon, ganyan. Pag tag-ulan, ano bang mga prutas? Pag tag-ulan. Yan, may mga, doon hindi, every month, magbabago. Ma-amaze ka. Kaya lalo ka ma-excite eh. Lord, ano kaya yun? Ano kaya yung puno na yun? Ang mabigat na sinasabi sa Bible, yung lalakaran mo, ginto. Dito makakita ng ginto, makikipagpatayan ka, akin to. Mabigat, mahal ang bilihan ngayon ng ginto. Doon ang haligid, diamante. Ang pinakano, perlas. Basura nga lang sa langit yung pinahalagahan ng tao eh. Kasi ang sabi ng Panginoon, pahalagahan nyo ang inyong pananampalataya at sumamba kayo sa akin. Dahil lahat ng pinahalagahan ninyo, ibabasura ko yan. Ibibigay ko sa inyo yung tunay na gantimpala, hindi nasisira, hindi nananakaw. Amen? Lalong-lalong gantimpala na makakasama mo ang Panginoon for eternal. Walang hanggan. Sino po dito gusto makasama ang Panginoon ng walang hanggan? Alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin yung paghihirap dito, minsan maano tayo no? Bilang Kristiyano. Pastor, gulo-gulo na ng Pilipinas. May puputok pang bulkan. May yayanig pang earthquake. May gera-gera pa. Di ba? Parang, nakakawala, nakaka-stress, mawawalan ka na ng pag-asa, pero pag lagi mong iniisip, Lord, alam ko, Panginoon, sabi mo pa nga, may gantimpala ka sa lahat ng sumusunod sa iyo. Yung tumatayong matatag hanggang sa wakas. Sabi ni Lord, ay nako anak, darating ang panahon, sasabihin mo talaga, Lord, hindi ako nagkamali na tanggapin ka para gawing Panginoon na tagapagligtas ng buhay ko. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Marami po akong desisyon na ginawa sa buhay ko na akala ko tama. Yung pala may tama. Alam niyo mga tatay, di ba dito? Ang dami natin desisyon sa buhay na akala natin tama, yung pala may tama. Bakit? Kasi sablay. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Mike, yung payong tama, hindi payong may tama. Ganon. Kasi nga, marami tayo sa buhay, lalo-lalo na po pag hindi natin kilala ang Diyos, hirap na hirap natin sambahin ng Panginoon. Sa ating pong pagwawakas na series, kasi sa next week po, iba na po yung series natin. Tanungin ko po kayo, nasasamba na ba natin ng totoo ang Diyos? Hindi lang sa worship Kasi hindi, ang pagsamba ng worship, sa lamang pong pagsamba yan. Ang tinatanong po ng Diyos, every day in your life, nasasamba mo ba siya? Kasi sabi ng Panginoon, in everything you do, do it for the glory of God. Sa bawat ginagawa mo ba, pag ikay naghahanap buhay, nasasamba mo ba siya? Pag ikay nag-aaral, malapit na pasukan, nasasamba mo ba ang Panginoon? Pag ikay naguhugas ng pinggan, I praise God, naguhugas ako ng pinggan. I praise God, ako'y nagluluto, ako'y namamalansya, kung ako'y naglalaba, I praise God para sa ito, Panginoon. Bakit? Dahil kung wala akong lakas, hindi ko magagawa yung mga bagay na ito. Amen? Ba't kayo binigyan ng kamay ni Lord? Di ba, panggamit natin. Binigay din ni Lord yan para ipantaas at pagpuri sa Panginoon. Bakit kayo binigyan ng mga labi? Hindi para po pang chismis po yan. Ano latest? Hindi po ganon. Ginamit po ang labi natin to praise God. Amen? Upang lumabas at mamutawi sa ating mga labi yung mabuting balita upang i-share natin sa iba. Kaya sabi ko sa inyo, may layunin. Kaya ang kanta natin kanina, nilikha ka ng Diyos para sambahin siya.
Sa lahat ng oras. Sabi nga, kumain ka man o uminom, sambahin niyo ko. Lagi natin ginagawa yung kumain at uminom. At sa huli po, sa itong series natin pagtatapos, sana maging cult o maging lifestyle na natin yung pagsamba. Hindi lang po, lalo lang sa pag-worship. Huwag tayong papigil sa kasinungalingan ng kaaway. Na hindi ka pwedeng sumamba kung alam mo ang mga katangian ni Lord. Alam mo kung sino siya. Hindi pwedeng hindi ka sasamba sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, kung maging ang mga bato, sasamba sa akin. Lahat ng nilikha niya, every knee will bow down. Lahat ng nilikha niya, magbabow down sa Kanya. Tayo pa kayang mga tao na nilikha sa kawangis ng Diyos? Tayo pa kayang tao na mahalaga sa Kanya? Na tao na ibinigay yung Kanyang bugtong na anak para sa ating lahat? Hindi ka pa rin ba sasamba? Kasi alam niyo po sa bandang uli, darating ang panahon, pag dumating ang ating Panginoon Kristo, lahat ng sumasamba sa Kanya, lahat ng sumusunod sa Kanya ng buong katapatan, anong sabi ng Panginoon? Pararangalan ko sa harap ng mga hindi sumasamba sa akin. Kaya yan po nakakalungkot, pero masaya ang lahat ng sumasamba sa Panginoon. Bakit? Pagbabalik po ng ating Panginoon sa Kristo, kasama tayo ng Panginoon at sasabihin, ito ang aking anak, my good and faithful servant. Amen? Sabi niya, ito yung mga anak ko na sumamba sa akin sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagtitiis, sa kabila ng kanilang pag-aalis sa pusta sa kanilang buhay by means of their faith. Pero narito sila, kasama kong pararangalan at parurusahan ko ang mga hindi sumusunod at sumasamba sa akin. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sana sa pagsamba natin, todo na natin. Huwag na yung 50-50. Kung alam yung sa Diyos ka, itodo mo na. Kung ikaw naman sa kasamaan, itodo mo na rin para dire-diretso sa impyerno. Kung ikaw diretso ka sino sa Panginoon dito? Bakit ako gusto ko dahil? Sino sa Panginoon dito ang nasa panig ng Panginoon? Yung iba hindi nagtaas. Hindi ako lang sabi nun, ha? Sabi ko lang, itaas yung nasa panig ng Panginoon, eh. O, taas ko ulit, ha? Itaas dito yung nasa panig ng Panginoon. Higher. Dapat i-identify natin nasan tayo. Praise God. Ano? Kung nasa panig ka ng Panginoon, todo-todo na ang pagsamba dahil sa Panginoon tayo. Amen? Yun ang pagsamba. Kasi ano mo kay Lord kay? Ba't mo pa 50-50? Pag 50-50 ka, hindi pwede yun. Sa linggo ka lang kay Lord. Sa Lunes hanggang Sabado, hindi pwede yun. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng sumamba sa dalawa. Pero kung naniniwala ko sa lahat sa TBC Cagayan and Bicol, yan ang mga sumasampalataya para sa Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Let's bow our head and close your eyes para sa ating panalangin. Ang maraming Diyos, maraming pong salamat sa pagkatunay, Lord, sa buong series ng pagsamba. Lord, makita nyo yung buhay namin na nagpapakita ng pagsamba sa inyo. Hindi lang every Sunday, hindi lamang kami kumakanta, Panginoon, ng papurit pagsamba. Kundi, Lord, yung patotoo namin, pagsamba, Panginoon. Nabago pa kami, Panginoon. Upang sa ganoon, yung buhay namin, sabi nyo, kalugod-lugod at buhay. Ibig sabihin, yung dati namin pagkatao, patay na. Nalulugod kayo sa amin dahil sumusunod kami sa inyo. Hinahanap namin kayo. We are seeking, Lord God, sa katotohanan at katwiran. Lord, makita niyo po, Panginoon, sa lahat ng naririto ngayon, walang mapag-imbabaw na pagsamba. Sapagkat hayag sa inyo lahat, nakikita niyo lahat, Panginoon, mag-iitago man ito sa ilalim ng lupa, kita niyo po ito. Pero Lord, sinabi niyo nga po, Panginoon, kung sa inyo lahat, ang mga bagay na amin nakikita, maging ang buhay namin, Lord, hindi naman dapat kami magkaroon pa ng ibang Diyos-Diyosan, eh. Kayo lamang. Kayo ang lumikha ng lahat. At kung alam namin, Panginoon, yung paglikha nyo yan, ang pagsunod namin sa inyo, may kalakip na gantimpala. Hindi kami umahabol sa gantimpala, pero Lord, makatarungan kayong Diyos. Hindi nyo binabaliwala ang paghihirap, ang pag-iyak ng bawat mananampalataya at sumusunod sa inyo. At bibigyan nyo ng gantimpala. Dapat mabuti kayong Diyos. At ang gantimpalang ito, Lord, sinabi nyo, higit pa sa yaman ng mundong ito. Kasi yaman ng mundong ito, basura lang sa inyo, Panginoon.
basura ang ginagamit ng mundong ito, pero Lord, ang taong sumasampalataya sa inyo, katulad, Panginoon, na pinakamagandang gamit, Panginoon, na kung saan itinatabi mo, binibigyan mo ng kalinga at ginagamit mo sa panahon ng pagpaparangal. Lord, sa oras na ito, lagyan niyo po kami ng pusong pagsamba. Hindi lamang sa mga labi, kundi maging sa gawa, Panginoon. Kundi maging din sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, pagsamba ito. Hindi na namin pakikialaman kung anong sinasabi ng mundo. Kung ano yung sinasabi ng nakararami ang paligid na killjoy. Hindi masaya dyan. Lord, ang mahalaga kung napapasaya ka namin. Kung nalulugod ka sa amin. Sapagkat sinabi nyo nga po, hindi kayo malulugod unless hindi kami mananampalataya. At maniniwala na kayo ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala. At ang gantimpalang ito hindi makasasama. At sinabi niyo po yung the book of Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Yung mga plano mo na tunay na magbibigay sa amin ng kabutihan, magbibigay sa amin ng kagalakan. At ang plano mong yan, ay makasama kami sa walang hanggan. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ng pagsamba, sapagat ang pagsambang ito ay para sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At sa pagkakataon